Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. I sold my soul, you brought it back for me and held me up and give me dignity. Somehow you needed me. Kailangan mo ako. Mga kapatid, ito po ang napili nating pamagat sa linggong ito. The 25th Sunday in Ordinary Time, kailangan mo ako. Bakit nga ba ito na naman ang napili nating pamagat sa linggong ito? Kailangan mo ako. Ito ay isang inspirasyon sa isang awitin na sa wikang English, You Needed Me. You Needed Me. At naalala ko lamang haba ako ay nagnilay-nilay sa pamagat na ito, kailangan mo ako. Nung ako ay na-assign sa isang kulungan na nagbigay sa akin ng napakalalim na inspirasyon at tinitingnan ko ang ating mga kapatid doon sa, o sabihin nating piitan, ang mga kapatid natin na araw-araw hinahangad nila na makakalaya sila. Ngunit tinitingnan ko po nung nandun ako sa isang kulungan na ako ay nandoon, kundi 3 kulungan na ako ay na-assign sa isang diocese na pinagkatiwala sa akin ng isang obispo. At alam niyo mga kapatid, talagang nakikita ko na itong awiting ito ay akmang-akma sa kanilang sitwasyon. May mga kapatid tayo sa piitan na biktima naman sa mga injustices. May mga kapatid naman tayo din po na dahil sa kawalan ng tamang paggabay ng kanilang mga magulang, simulat sa pool nung sila ay mga bata pa lamang, hinahangad nila na may magagabay sa kanila, ngunit wala silang nakikitang gumagabay sa kanila. Ang nakikita nilang tamang gawin para sa pagkakataong ito para mabuhay ay pumapasok sa mga iba-ibang masasamang bisyo. At dahil dito, sila ay nandoon sa piitan. At sabihin man natin na napakasama ito, ngunit makikita natin ang kanilang pagdurusa sa loob ng piitan. That's why sa ating makulungan, hindi sinasabi nitong kinukulong ka doon para pinapahirapan ka, kundi sinasabi natin correctional. Dahil nandoon tayo para pinapasok ang ating mga kapatid na nakakasala sa batas dahil sa isang sitwasyon na ipapamulat sa kanila ang kanilang maginagawa para bagang tinutuwid sila. At dito masasabi natin na dahil tinutuwid sila, may mga pagkakataon sa kanilang kabutihan, dumaasa sila na makalabas dito sa piitan ito. At sinasabi nila nung ako ay nandoon sa ministeryong ito, ang karamihan nilang sinasabi na kailangan namin kayo. Kailangan namin kayo. Ngunit sinasabi dito din po sa aking tugon sa pagpunta doon, kailangan mo ako. Kailangan nyo kami. Sa ating mga kapatid, naramdaman ba natin sa ating mga kapatid na nandyan sa pagkahikahos na sasabi nga ng isang awitin, I cried a tear, you wiped it dry. I was confused, you cleared my mind. I sold my soul, you brought it back for me and held me up and give me dignity. Somehow you needed me. At ang ating Ebanghelyo naman ay hango sa Ebanghelyo dito ngayon sa 25th Sunday in Ordinary Time ay hango sa Ebanghelyo ni Mark chapter 9 verses 30 to 37. At dito sa linggo nito, nais ko namang ipapaabot sa inyo ang pasasalamat, walang sawang pasalamat sa patuloy ninyong pagbabahagi
nagla-like, nagko-komento sa Music of the Gospel Sunday Reflection. At again sa inyong lahat, mabuhay. At ito yung nais ating bibigyan ng pagpapahalaga mga kapatid, kailangan mo ako. At bago ang lahat, again, may mga kapatid tayo, sabi ng ating mga kapatid, kailangan namin kayo. Kailangan naman kayo. Mga kapatid, sa ating mundo ngayon, sa ating sitwasyon ng mundo natin ngayon, malapit na ang Kapaskuhan, nandito na tayo ngayon sa September, October na naman. Ang kalamitan nating napapakinggan ay nandoon yung pagbibigay ng award, ng pagbibigay ng mga reward. At doon sa pagbibigay ng reward, makikita natin mga kapatid na nandoon yung paghahanap ng the best. Sino yung pinakamagaling sa company ito? Sino yung napakagaling sa government agency na ito? At binibigyan ng parangal. So ito yung pinaka-the best. So yung pagpaparangal sa napakagaling na nang nagbibigay ng magandang performance, nakita natin yung competition. At makikita natin, ang competition, hindi lang naman talaga ito sa atin. At para bagang sa ganitong pamamaraan, sa ganitong perspektibo, nandoon yung pagiging animalistic natin. Sa mga hayop baga, na nakikita natin sa geographic, sa mga movie, na nandoon yung patuloy na competition. Nandoon yung patuloy na pag-compete ng mga hayop kung sino ang magaling, sino ang king of the jungle. At makikita natin dahil sino yung magaling, sino yung matibay, sino yung matapang sa mga hayop. Kailangan nilang papatay. Ngunit mga kapatid, alalahanin natin na tayo po ay hindi man tayo hayop. Tayo po ay likha ng Diyos. We are created in the image and likeness of God. Likha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan at kawangis tayo ng Diyos. Hindi tayo mga hayop. That's why sinasabing kaiba tayo. At alalahanin natin uli na ginawa tayo ng Diyos dito sa mundong ito, hindi man talaga accidental. Ginawa tayo ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. It's a gift. And again, there is no such thing as gift without the giver. At what transpired the giver to offer that gift is always been rooted sa kanyang pagmamahal. Nakaugat ito sa kanyang pagmamahal. At dito tayo. Sa pagmamahal tayo. At huwag nating hintulad ang ating mga sarili sa mga hayop. Para pag ihintulad natin ang ating pakipag-compete natin sa bawat isa, no, katulad ng isang hayop, na parabagang binababa natin ang ating karangalan bilang mga anak ng Diyos. Binababa natin ang karangalan bilang tayo isang tao. At dito makikita natin na bilang mga anak tayo ng Diyos, sa ating ebanghelyo ngayon napakaganda dahil sinasabi ng ebanghelyo natin, kung nais mong maging dakila, magiging utusan ka sa lahat. Maglingkod ka para sa lahat. Hindi paglingkuran mo yung sarili mo, kundi paglingkuran mo ang lahat. Yung binabahagi ni San Pablo, the kenosis of God, that He is the King of Kings, the Lord of Lords, but He humbled Himself and took a form of slaves. Imagine, isang Diyos, isang hari, dahil sa kanyang pagmamahal niya sa atin, dahil mahalaga tayo sa Kanya, inasantabi niya ang kanyang pagiging isang hari at nagiging isang, hindi lamang isang utusan, kundi isang alipin. Makikita natin mga kapatid na ito pala ang purpose ng Diyos sa atin. Ito pala ang nakikita ng Diyos sa atin. Ang isang taong nagmamahal sa atin dahil nakikita ang unang-unang napakadakila dito, tayo. Tayo ang napakadakila dito. At dahil dakila tayo, binibigay ng Diyos, inaalin ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang isa-isang anak. At makikita nga natin sa paglalakbay ng mga Israelita dahil tinuturing ng Diyos sa kanyang pagpag-ugnayan, sa pag God enter into covenant sa mga taong ito na hindi tinitingnan ng Diyos
kung anumang makasalanan. Hindi tinitingnan ng Diyos kung sino man kayo. Tinitingnan ng Diyos ang kanyang pagmamahal po kayo. Napakahalaga niyo sa akin. At dahil napakahalaga niyo sa akin, kailangan kong ialay ang aking sarili. That's why yung mga Israelita, dinadala ng Diyos, ginagabayan ng Diyos hanggang makarating sila sa lupang pangako, the promised land there, the milk and honey. So, makikita natin yung palang paglilingkod. At mga kapatid, ito yung isang paglilingkod na nakikita natin sa Diyos. Dahil tayo ay mga mahal ng Diyos, tayo ay likha ng Diyos, kailangan nating tugunan. Kailangan din po natin maging hintulad. Tularan natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Tularan natin ang Diyos na naglilingkod, na nag-alay ng kanyang sarili para sa atin dahil mahalaga tayo sa Diyos. Now, dahil mahalaga pala tayo sa Diyos, ito tama yung ating awitin, you needed me. Dahil mahal tayo ng Diyos, makikita natin ang kahalagahan, ang paging dakila ng ating mga kapatid. Again, balik-balikan ko yung ating mga kapatid doon sa piitan nung ako ay na-assign pa doon sa piitan. Napakaganda pong titingnan. Karamihan man sa atin siguro, o hindi man siguro karamihan, iba sa atin, na natatakot tayo na pumunta. Natatakot tayo na mag-alay ng ating sarili, mag-alay ng ating panahon doon sa ating mga kapatid sa piitan. O ayaw natin man lamang titingnan, o ayaw nating alamin kung ano na ang sitwasyon ng ating mga kapatid sa piitan. Siguro hindi lang siguro sa piitan, sa ating mga kapitbahay, sa mga kapatid natin na nakakasalamuha sa araw-araw. Para bagang nandyan sila na nangailangan sa atin. Hindi lamang nakikita natin, na kailangan din po natin sila. Bakit nga ba hindi natin nakikita ang mga kailangan nila? Dahil again, pag nai-influence tayo sa mundo nito, na-influence tayo sa computation. Dahil pag tayo na-influence sa computation, sa isang paglilingkod, na ang paglilingkuran, yun namang ng mga the best. Paglilingkuran, yun namang mga yayaman. Paglilingkuran, yun namang mga profesional. Hindi nakikita ang perspektibo ng Diyos sa kanyang paglilingkod. Dahil dito, dahil naalipin tayo sa perspektibo ng mundo, ayaw nating titingnan, ayaw nating alamin ang sitwasyon ng ating mga kapatid na nangailangan para sa atin. Ngunit mga kapatid, isang paalalas natin sa linggong ito, bilang mga anak tayo ng Diyos, sumitingala tayo sa Kanya. Bilang mga anak ng Diyos, tingnan natin kung paano tayo matuto sa ating Panginoong Diyos. At ito ang napakagandang titingnan natin sa linggong ito mga kapatid, na pinapaalalahanan tayo sa paglilingkod, na isang paglilingkod sa isang perspektibo ng Diyos, na sa ating mga kapatid na kailangan nating maangat ang kanilang karangalan. Mga kapatid, titingnan natin ang ating ebanghelyo ngayon. Habang naglalakbay si Jesus kasama ang kanyang mga alagad, ang mga alagad naman ni Jesus ay nagtatalunan. Nagtatalunan sila kung sino ang dakila sa kanila, sino ang the best sa kanila, sino ang una sa kanila. Siguro makikita natin kung paano sila na-influence sa mundong ito. Paano sila nagiging attached sa perspektibo ng mundong ito na hinahangad kung sino ang pinakadakila. Ngunit napakaganda mga kapatid dahil nung sila ay napansin ito ni Jesus kung ano ang pinagtatalunan nila, at doon nung dumating sila sa kanilang paruroonan, kinuha ni Jesus, pinalapit ni Jesus ay isang bata at tinitingnan, pinapadama sa kanila, pinapaalam sa kanila na kung sino yung gusto maging isang dakila, tularan niyo ang isang maliit na bata. Tularan niyo siya. Mga kapatid, napakaganda po ang imaheng iyon na binibigyan ng pagpapahalaga ng ating ebanghelyo ngayon sa pagtulad ng isang maliit na bata. Mga kapatid, tingnan natin yung perspektibo ng mga magulang doon sa kanilang mga anak. Hindi tinitingnan ng mga magulang yung side nila na sila ay mga magulang. Tinitingnan nila ang kalagahan ng kanilang mga anak. Para bagang dahil napakadakila ang kanilang mga anak,
gagawin ko ang lahat, gagawin ko, iaalay ko ang aking sarili dahil napakadakila ang aking anak. Napakahalaga ang anak kong ito para sa akin. At dahil napakahalaga itong anak ko sa akin, gusto kong maging ganito ang buhay niya sa kinabukasan. Then, yung anak naman, yung nakita niya ang pagmamahal, kailangan namin kayo, mama. Kailangan namin kayo, papa. Yun, lumalaki itong batang ito na nandoon yung kanyang pagtingala. Nandoon yung kanyang paningin sa buhay, napakahalaga siya. Para kay Jesus, dakila ang mga batang ito. Hindi ang kanyang sarili ang pinakadakila, kundi itong mga batang ito. At binibigyan ng pagpapahalaga itong mga batang ito sa harapan ng mga alagad. Na tingnan natin itong batang ito, napakadakila. Kailangan natin ang ating paningin. Hindi natin titingnan ang pinadakila tayo. Titingnan natin itong batang ito na napakadakila. Titingnan natin ang mga batang ito na dahil tinitingnan siya natin ngayon na pinakadakila. At naramdaman ng bata kung paano siya natin pinapahalagahan. Paano ang batang ito pinapahalagahan ng ating community. Paano pinapahalagahan ng ating simbahan itong batang ito. Ang batang ito dahil naramdaman niya yung pagmamahal, pagpapahalaga, tumitingala siya na one day, sa pagdating ng panahon, gusto ko rin papahalagahan yung mga tao na nakapaligid sa akin. Gusto ko rin ialay ang aking sarili doon sa mga tao na sinasantabi ng lipunan. Gusto ko rin paglingkuran ang mga kapatid natin na naramdaman nila kagaya ng isang awitin na you needed me. You needed me dahil ito ang inyong sitwasyon. Kailangan mo ako. No, para bagang yun ang matutugon ng mga batang pinapalagan dahil nakikita ko na binibigyan ako ng pagpapalaga ngayon. Kailangan ko na masasabi ko rin, you needed me, kailangan mo ako. Mga kapatid, ito ang napakahalaga sa atin. Yung mga bata ngayon, ito nga yung sa aming congregation, sa Pieris Fathers, na nasumpungan ni San Jose de Calasanz. Itong mga batang itong napakahalaga para sa kanya, itong mga batang ito. At sabi ni San Jose de Calasanz, if these children are in the school, their future will be a happy one. So tinitingnan ni San Jose de Calasanz yung future ng mga batang ito. Mahalaga sila sa ating society, mahalaga sila sa ating simbahan. Tinitingnan niya ang kinabukasan. Siguro ganun din po sa atin, mga kapatid. No? At sabi nga ni San Jose de Calasanz, dahil nasumpungan niya na itong mga batang ito ay napakahalaga. Sinabi niya, I have found the definitive way to serve God through these children and youth, and I will never leave it anything in this world. So hindi ko pagbili itong pagtuklas ko sa kahalagahan ng mga bata at anong-ano mang mga bagay dito sa mundo ito. Di ba napakahalaga ito, mga kapatid? Di ba napakaganda ito? Sa atin kaya, ano kaya ang pinapakahalaga sa atin? Sa atin kaya, masasabi ba natin, kailangan mo ako? Kailangan niyo kami, mga kapatid. Masasabi ba natin? At kung masasabi man natin, naramdaman ba natin? Kinikilala ba natin? Nalalaman ba natin ang mga pangailangan ng ating mga kapatid sa ating araw-araw na buhay? Siguro unahin muna natin sa ating pamilya. Masasabi ba natin na kailangan mo ako, anak? Kailangan mo ako, aking may bahay? Masasabi ba natin yun sa kanila? Kung masasabi ba natin sa kanila yung kailangan mo ako, nalalaman ba natin ang kanilang sitwasyon sa buhay? Nalalaman ba natin ang kanilang mga dinadaanan? Napakaganda din po. Dahil sa isang paglilingkod, mga kapatid, kagaya ng kinoses ng Diyos, nandoon yung pakumbabaan, the humility. Sa paglilingkod, hindi po madali. Sa isang humility, sa pagpakumbaba, nandoon yung emptiness. Tinatanggal natin ang mga personal nating interest. Tinatanggal natin yung pride natin. At doon sa emptiness, sa pagpakumbaba natin, diyan natin mapapakinggan ng ating mga kapatid. Diyan natin makikita na nagtiwala sa ating mga kapatid. At masasabi natin, kailangan mo ako. At para sa ating lahat,
The music of the gospel sung the reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me. You needed